ating awitin ang isang awit bago tawagin ang ating pastor. Sa Song 77, Brad. Awitin natin ang awit, Turn Your Eyes Upon Jesus. Oh soul, are you weary in trouble? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and light more abundant and free. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim, and the light of His glory and grace through death into life everlasting. He passed and we follow Him there. Open eyes, sin no more hath dominion. For more than conquerors we are. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim, and the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in its wonderful face, and the things of earth will go strangely dim, and the light of His glory and grace. Minsan pa sa chorus. Hallelujah. Turn your Pastor Ed upon Jesus. Love full and His wonderful
you, Lord Jesus. in the light of His glory and grace. Tayo may mga Bible, buksan natin sa Book of Matthew, chapter 16, verses 1 up to 7. Okay. The Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would show them a sign from heaven. And he answered and said unto them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be foul weather. Today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, you can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Okay, verse 6. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisee and of the Sadducee. Glory to God. Now last, dito sa book of Amos, chapter 5, verse 8. Seek him that maketh the 7 stars, and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and make the day dark with night, that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name. Job 38:31. Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? Tayo po ay mag-pray. Oh, hallelujah. Let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, purihin ka, Ama. Sa gabing ito at kami tinipon mo upang magpalakasan at mag-aral sa iyo at manaliksik sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong alipin na walang magagawa at ikaw ang mag-take control sa buong bahagi ng gawain namin. Salamat sa iyo, Lord, ang pangunguna mo at gabay ang aking sinasamo at dalangin namin ngayong gabi. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Nais kong ating pakayin itong tinatawag na subject na super sign. Okay? At alam natin na maraming super sign na nakita natin sa Bible at na kung saan ay kakatwa. Pero merong isang super sign na kung saan ay pinakadakilang tanda na binigay niya sa bawat isa sa atin. Amen? At alam natin kung ano yung super sign na yon. Okay? Now, nais kong bumasa ng ilang mga quotes sa ating mga introduction sa subject na to. Okay, dito sa Bible, kinote natin yung Matthew 16. Okay. Now, I want to read from 2 places, Uniting Time and Sign, book of the writings of the Lord. I want to read first from the book of the Psalms, 86. And then I want to read from Matthew, the 16th chapter.
verses 1. And I want to read portion of these Psalms, of all of it, but down about to the 11th verse. Okay? And I want to announce this if I call a text. Sa subject niya na the uniting time and sign. Dito tayo kumuha ng inspiration sa message na to. The uniting time and sign. Ang nagkakaisang tanda, ang nagkakaisang panahon, inag-isang panahon at ang tanda. That sounds kinds of complicated. Uniting time. Uniting time. That's what it is now. And the signs of the uniting time. Okay? Now, ito po ay sa panahon na ito na ating ikinabubuhay, ang Diyos ay tunay na nagbibigay ng mga sign. Diba? Nagbibigay siya. Pag inignore mo ang sign, mapapahama ka. Tama? Let's say, nakalagay doon, do not enter. Detour. Ano po mangyari? Pinilit mo. Inalis mo yung signboard. Dinire-diretso mo. Uy, may hukay pala. Kaya pala may harang. Diba? Pag inignore mo, mga kapatid, yung sign, may danger. Sharp curve ahead. Diba? Slow down. Ay, walang slow down sa akin. Shh! Yun nga, mga kapatid, na disgrasya. Dahil inignore ang sign eh. Napakalaga ang sign. Ngayon din, ang mundong ito, may mga iba-ibang paliwanag tungkol sa mga sign na supernatural na pinakita sa atin, di ba, kahapon ng Panginoon at nung nakaraang araw. Pati batang maliit, nakita eh. Yung apo ko doon sa Tandansora, nag-call pa eh. Pap, sabi, look at the moon. Sabi niya, there is ring. Sabi niya. At merong, have you seen it? Sabi niya siya, yes, sabi ko. So, lahat siguro ay, pati sa balita, hanggang gawa nila yan ng kung ano-anong kwento, di ba? Nag-selfie, o kung ano-ano, mga interpretation ng science. Okay. Pero para sa atin, di ba? God declares His glory, di ba? From the sky, di ba? Ang sky, ang kanyang tinatawag na ang tawag dito, pinaghahayagan ng kanyang mga mensahe. Sapagkat minsan ginamit niya ang sky, ang stars, ang first Bible, sinulat niya ang unang Biblia sa kalangitan. Amen? At ang mga pantas lamang ang tinatawag na nakaunawa at nakaintindi. Diba? The same din sa huling kapanahunan. Amen? Maari nilang ipaliwanag kung bakit may ganon sa mga scientificong pagpapaliwanag. Diba? Pero ang real meaning nun, mga kapatid, ay hindi nila mapapaliwanag. Kagaya ng mystery cloud na nag-appear noong 1963 sa Arizona. Sa aking right side, merong mysterious cloud na hindi nila maipaliwanag. Diba? Walang nagpaputok ng bomb, walang cloud na nag-exist na ganyang kataas. Diba? 26 miles high. Okay, at napakataas na clouds formation, walang ganyan, 'di ba, na sign. Walang airplane na lumipad sa dako na yan sa pagitan ng mga oras, but mysteriously nag-appear yan. Ang science ay silent. The same din, mga kapatid, sa panahon na ito na ating ikinabubuhay. May mga kaganapan, 'di ba, na nagaganap ngayon sa ating kapanahunan na ang mundo ay hindi aware. 'Di ba? Buti pa mapamahiin, sinasabi nila, mga tradisyon, naku, magkakaroon ng dilubyo. May mga interpretasyon, mga kapatid, ang mga kasabihan ng mga ninunot matatanda. Pero we believe, para sa atin, yan ay another super sign. Can you say amen? Bakit super sign, Pastor? Alam natin, sa Bible, ang super sign, okay, ay nagaganap. Babasa ako ng isang super sign. Although, before na dumating tayo sa super sign, maraming signs. Diba? Maraming signs and wonders. Amen. Na mabuksan ang selyo, maraming signs and wonders. At ito na rin yung time na may mga signs
Pero kinakailangan merong uniting time and sign. Kung ang mga sign ay hindi ma-unite, paano mo maintindihan? Diba? Kung magiging watak-watak ang tinatawag na pagpapaliwanag sa mga tanda, ay hindi mo maunawaan. Kaya sabi rito sa 1-4, it's uniting time and the signs are flying everywhere. The signs are in the nations. The signs are in the communism. The signs in the Western world. The sign of the UN Council. And the sign is here tonight under the office of the Holy Spirit and the Word of God, confirming it and making it the truth. Amen. Uniting time. The signs of the uniting time. Okay? At ito na yung tinatawag na tanda ng pagkakaisa. This is a uniting time. There's a united nation, united church, united effort. What? Sabi niya, what's it a sign of? Christ and His bride uniting. That's what it is. It's all shadows and types. Everything. Diba? Wants to be unionized. So it's a sign. Christ is fixing to unite with His bride, a wedding supreme taking place in the sky. So it ought to throw the church into action when we see the signs of His here at hand. Oh my, all these things are signs to us. Everywhere, we should be in action. Kapag nakakita ka ng sign, kinakailangan mong umaksyon. Kinakailangan magkaroon sa iyo ng manifestation ang mga sign na ito. Amen? Hallelujah. Now, before that they could do this, the world had to unite. Meron ding uniting sa panahon na yon. Uniting sa panahon ng Roman Empire. Titus, this great Roman general, had to unite his armies together and come around after the Jews had rejected the God-given signs of the time. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city. First, there had to be a uniting of God's people, so-called against the Word of God, before that the nation could unite itself against God's people. The unity, the uniting together. I believe that we're living in a great uniting time. I'm taking these red lights down and plus signals and everything of the women, how they do, and the men, how they do, and the churches, how they do, showing to this little group and all my heart that I believe that we're living or lining in the line of God's Word in this great prophetic hour. Just before the coming of the Lord Jesus, uniting together and getting ready. So lahat po ay nagkakaisa na. Pinagkakaisa lahat. Alam natin, Confederation of Churches, pinagkakaisa. Mga churches, pinagkakaisa. Mga espiritu, diba? Mga pag-uugali, pinagkakaisa na lahat. Amen, hanggang dumating ang tinatawag na super sign na hindi nila mamamalayan. Amen? Ito ang Diyos, mga kapatid, na nagbibigay ng mensahe, diba, sa sangkatauhan at hindi nila to mamamalayan. Oh, glory to God. What's the duck? Diba? Yun ay nature. And geese unite themselves together before they leave their country. See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, and from here to over there, all of them getting together. They're uniting, getting ready to their take-off. See, it's just. That's nature, and God created nature, and nature works by the plan of God. Listen, nature works by the plan of God. It's a law. An unwritten law of God that nature works according to His law. Stars, moon, diba? And signs sa sky, uniting together, diba? An unwritten law of God that nature works according to His law. Mga kapatid, hindi po mga coincidence. Nang pinanganak si Barbanam, si Christ, merong tinatawag na 5 planets na nag-align. Alignment ng planet sa time ni Jesus Christ, sa birth ni Jesus Christ. Sa kapanganakan ni Barbanam, meron ding alignment ng 5 planets.
Di ba? Is this coincidence? Di ba? Every time na merong alignment, merong tinatawag na great visitation on earth. Merong God's gift. Di ba? Appropriate gift na ibibigay ang Diyos sa tao. At ang mundo'y hindi nila ma-recognize. Can you say amen? Kaya yung bata, nakasakay siya doon sa bus, lumapit sa kanya ang isang manghuhula, at sabi sa kanya, alam mo ba, boy, sinusundan ka ng liwanag sa iyong ulo? Hindi ko po alam yan. Sinusundan ka sapagkat ang Diyos ay may pagagawa sa iyong ministry. Hindi ko po alam yan. Natatakot yung bata sa mga ganong pananalita. Nang pinanganak ka, 5 planeta ang nag-align. Yun ay ang ibig sabihin ng Diyos ay merong ibinigay na regalo sa mundo. Anong regalo ang ibinigay ng Diyos sa kapanganakan ng bata? Ang kaloob ng 5-fold ministry ay mahahayag sa lupa. Can you say amen? Sa ministeryo ng tinatawag na taong ito. The same din sa panahon ni Jesus Christ. Ang 5-fold ministry ay nagmanifest. Diba? Merong 5-fold gifts. 5, the number of grace. Amen. Kaya, mga kapatid, ang Diyos ay nagdi-declare ng kanyang glory sa heaven, sa sky, sa nature. At ang nature ay nagwo-work, diba? For the glory of God. Diba? Nag-unite together ang lahat ng kalikasan. Can you say amen? Oh, glory to God. Hallelujah. Na another quote, nais kong i-quote. Notice super sign. They got Superman today. They got fictions of Superman. All these other kind of super things. But the church has got a super sign. God back in the church manifested in human flesh. And God united with man. His sure super sign. When God united with man, His sure super sign. Notice the eternal sign, an unfailing sign, it will never fail. Man and the Word and man become one. Can you say amen? Yun po mga kapatid ay super sign para sa ating kapanahunan. Sa time ni Jesus, mga kapatid, di ba? Yung Diyos ay nagkatawan tao, Word made flesh. Man and the Word became one. In these last days, can you say amen? God back in the church, manifested in human flesh, God united with man. His sure super sign. Amen? Hallelujah. Notice the eternal sign. An unfailing sign, it will never fail. Man and the Word, Word and man become one. When God's Word and man become one, John 1st chapter, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. That's the super sign. Oh, if that was the super sign of that day, when that same Spirit that was on Jesus Christ comes into His church to manifest the written word for today, that's still the super sign. Amen. Kung ang Holy Spirit, amen, sa panahon ni Jesus Christ ay babalik sa ating kapanahunan at ima-manifest ang written word sa ating kapanahunan, ito ay matatawag nating super sign. God is uniting His bride. She is coming together from the east and west, from the north and the south. There's a uniting time that's on right now. What she's uniting for? The rapture. Amen. God's getting her ready. Yes, sir. Uniting what she's uniting with? With the word. For all heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away. She's uniting herself with thus saith the Lord. Regardless of what any denomination or anybody else says, she's uniting herself. She's getting ready. She is the bride. And that's right. And she's united herself with her bridegroom. And the bridegroom is the Word.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ito ang God's super sign in these last days. Amen. Yesterday or nakaraang pang araw, 13 yata. Ano ba yung 13? January 13. Ha? Monday. Ang Diyos nag-declare ng kanyang glory sa heavens or sa heaven. Diba? Sa atmosphere. Diba? Lahat ng mga tao nakatingala. Yung mga cellphone ko tumutunog. Pastor, tignan mo. Ano yun? Merong tinatawag na ano dito? Corona. Doon sa taas. Diba? Merong tinatawag na crown. Okay? At nang tignan ko nga ay nakita ko yung tinatawag na buwan, meron siyang tinatawag na circle of light. Andyan, yan, di ba? So, sa baba, meron ka makikita na isa pang bituin. At yun ay Jupiter, yon. Jupiter yan. Sa right side, hindi na, yun, may maliit doon, makikita mo yung tinatawag na Orion. Natatakpan na siya ng ulap. Pero siya ay brightest star. Okay. Now, tinignan ko yung tinatawag na message sa FB. Naintindihan ko yung tinatawag na kahulugan na mga bagay-bagay. Okay, at ano ba snapshot nito? Okay. So, yun ay lumitaw. Pati yung aking apo na bata, tumawag, sabi niya, Pops, look at the sky. Sabi niya, the moon has a ring. Tinignan ko nga, andun nga. At lahat, mga kapatid, ay na-amaze sa tinatawag na tanda na ipinakita ng Diyos. At nag-post ako sa Facebook. Nilagay ko nga yon, yung tinatawag na appearing na yon ng moon, and Jupiter, and then Orion. Hallelujah, sabi, tinawag yon ng science na moon cross rings. Tinawag na cross rings. In-explain ng science, kaya daw nagkaroon ng liwanag na ganon. Sa pinakamataas na lugar ng atmosphere, merong manipis na ulap. At sa manipis na ulap, nag-yellow daw ito, sabi nila. Kaya yung reflection ng tinatawag na moon, nang tumama doon sa tinatawag na ulap, nakapag-create siya ng tinatawag na circle of light na naging visible sa ating atmosphere. Yun ang scientific explanation ng science. So this tinatawag na moon cross rings with Jupiter star at the bottom and Orion constellation at the right. Nag-comment ako doon sa tinatawag na moon. Sabi rito, represent the church or the woman. Diba? Sa Old Testament, tinawag siyang church. Pero ang moon ay tinawag ding woman. Diba? Nag-represent sa woman. At ang woman, mga kapatid, ay meron ng rainbow. Diba? At ang brightness niya, mga kapatid, ay parang sun. Diba? Ang liwanag niya ay parang sun. At siya ay meron tinatawag na corona. At yun yung tinatawag na sign, mga kapatid, na yung glory of God ay na-declare na sa woman. Nasa woman na yung glory of God. Because God and man became one. God and the bride became one. Can you say amen? Kung paano sa Book of Revelation chapter 12, diba? Yung tinatawag na before, yung moon ay under his feet. Under her feet. At yung woman, mga kapatid, woman said, ay merong tinatawag na bright. Diba? Brightness as sun.
At meron siyang tinatawag na 12 stars. In-explain ni Barbana, mga kapatid, na noon ang moon ay naging tuntungan ng kanyang paa, representing the law. Diba? Representing ng tinatawag na Old Testament law. Okay? Old Testament church. Now, pagdating dito sa parting head, meron na siyang liwanag sa kanyang muka. Diba? At meron na siyang taglay na kalulatian, ang woman. So sa ating kapanahunan na to, na ating kinabubuhay, yung moon cross rings represent the glory of God sa tinatawag na bride form. Ito yung tinatawag na glory of God in bride form. Kaya nagliliwanag siya. At ngayon, nasa baba niya na yung Jupiter. Ang Jupiter, mga kapatid, is the Son of God. Ang Jupiter, ang meaning niya ay Son of God. Pero sa time na yan, mga kapatid, ng January 13, nasa baba na ang Jupiter. Nagre-represent, mga kapatid, na ang sonship ministry na changed na from Son of God to Son of Man. Ang Son of Man ay yung tinatawag na bride ngayon in these last days. Can you say amen? Ang Son of Man, ang bride, many-membered body. Wala na ang tinatawag na Son of Man sa form ng one man na si William Marion Branham. Ang Son of Man ay nasa form na ngayon ng many-membered body na walang iba ay bride. Kaya yung corona ay nandoon na sa tinatawag na bride. May uniting na naganap. Amen? So, ibig sabihin, mga kailangang understanding, unawa na patungkol sa tinatawag na Son of God, ay hindi mo na pwedeng i-apply sa panahon ng Son of Man. Dahil nasa ilalim na eh. Diba? Nilagay na siya sa bottom. Diba? The same din na mediatorial works, tapos na. Diba? Nakuha nyo? Pati yung tinatawag na dispensation ng God, anong tawag dito? With us, tapos na. Ito ay God in us. God and man became one. Yung word, di ba? At saka yung man, naging isa. Pag naging isa ang word at ang man, wala na pong debate. Wala nang doubt. Wala nang kalituhan. Wala nang simbolo. Wala nang kaguluhan. Di ba? Eh, ipinangako niya sa atin na lahat ito ay ating maiintindihan sa ating kapanahunan. At ang susunod na event na nasa kanang side ay yung tinatawag na Orion. Ano po sinabi ng Bible sa Orion? Ano ba ang Orion? Ayon sa Bible, binasa natin kanina. Diba yung Orion, canst thou bind the sweet influences of Pleiades or loose the bands of Orions? Sa stars, mga kapatid, ang Orion, mga kapatid, ay the coming prince. So the next event na darating ay yung tinatawag na coming prince. Nilagay sa kanan sa constellation yung tinatawag na bands of Orions. Can you say amen? Ibig sabihin, yun na yung pinaka malapit na darating tawag na pangyayari. So dineclare na sa heaven. Wala nang ibang magiging pagitan sa tinatawag na Word made flesh at sa coming of the Lord. Can you say amen? Ang promised Son ay dineclare na sa heaven. Yung Orion is the coming prince. Amen? Nasa right side na siya ng tinatawag na moon. Amen? Pag sinabing right side, authority and power. Right side, mga kapatid, ito na yung tinatawag na susunod na kaganapan. Diba? Kaya ang bride ngayon, mga kapatid, ay hindi na po magpapahingalay. Hindi na siya magpapaisi-isi sa paglilingkod sapagkat dinideclare na ng Diyos na any moment ay magaganap itong tinatawag na coming prince. Yung Orion, mga kapatid, ay magniningning at magliliwanag. Amen. At sasalubong siya doon sa moon na merong tinatawag na crown. Amen? Sasalubong siya. Diba? Merong meeting in the air na magaganap.
Oh, glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, para sa bride. Amen. At ipinaunawa lahat ito sa atin. Hallelujah. Moon, sabi rito, meron tinatawag na cross rings exposure. Makita natin yung tinatawag na cross ring exposure, mga kapatid, ay pinakikita dito kung ano yung bride. Merong isang brother na invite ni Brother Nonoy, nag-testify. Hindi niya maintindihan kung ano ang bride. Naintindihan niya nung siya'y dumalo. Meron daw siya isang pangitain, may isang makisig at matipunong lalaki na lumuhod. At pagkatapos may dalang damit pangkasal. At sinabi sa kanya, ikaw ay ikakasal. Ako? Ikakasal? Sabi niya. Asan ang bride? Kasi kung lalaki ka, ang iniisip mo, may babae na papakasalan ka. So, yung mensahe sa kanya, ikaw ang ikakasal. Oo nga, asan ang bride? Ganun pa siya magsalita eh. Tinignan niya raw yung itsura ng lalaki. Tinignan niya raw ganun. May kilay pa eh. Hindi daw kumukurap at gumagalaw. Sabi sa kanya, isuot mo to. Nang isuot niya, marami siyang dahilan at sabi, masikip. Bigla daw lumuwag, kumasya. Iba kulay. Naging bagay sa kanya yung kulay, naging puti. Hindi ko maintindihan, pastor. Yung bride pala ay ako. Pero wala namang kasintahang lalaki. Ang kasintahang lalaki, mga kapatid, ay si Kristo. Can you say amen? Kaya ibihis ninyo ang damit pangkasal. The robe of righteousness and the garments of salvation ng Isaiah 61 verse 10. At ito ang fine linen, mga kapatid, na robe ng bride. Kaya pala, pastor, bride pala ako. At pinaliwanag ko sa kanya na ang katumbas ng isang bride ay 10,000 words. Iyak siya. Kinikilabutan ako, pastor. Totoo ba yun, yung mga bagay na yun na pangitain? Yung bang ibig sabihin nun? Oo. Eh sabi niya, hindi ako uwi ngayong araw na to, pastor, hanggat hindi mo ako binabautismuhan. Nagbautismo kami. Nagbautismo kami rito. Biglang nagpuno ng tubig sila, brother, yung mga kapatira natin dito. Hindi siya uuwi. Wala akong damit, pastor, pero pwede akong umuwi ng basa. Mabautismuhan lang ako sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi kami natuloy sa Cavite. Yan pala, ang purpose siya. Dahil kung sa ating gabi, maaaring di na siya makabalik. Usapan namin, 7 or 8, sharing. Na-ospital ang kanyang asawa. Diba? Na-ospital ang kanyang biyanan. Kaya sinubok agad. Kaya sabi ko, Brad Noy, paki-contact. Sabi mo, hindi tayo natuloy sa Cavite. Tuloy ang sharing sa bahay. Sharing, ang daming tanong. Pastor, wide reader po ako. Nabasa ko sa internet ang negative feedback kay Brother Branham at positive feedback. Alam ko kayo yung nasa positive na paniniwala kay Brother Branham. Kaya kayo ay aking tatanungin ngayong hapon. Totoo po ba, pastor? Sabi niya, na si Brother Branham ay infallible? May mga tanong niya. Sinagot ko. Sabi ni Brother Branham, you're not feeding on a man. A man, his word will fail. You are feeding, sabi niya, on the unfailing body word of the Son of Man. So, ang infallible ay ang unfailing body word. Ang unfailing body word ay ang Son of Man in word form. Naintindihan ko, pastor. Tama talaga. Naniwala na po ako. May isa pa siyang tanong na tinanong. Alam po ba niya, pastor, na siya'y mamamatay? Kasi karamihan ng mga propeta, alam niya kung siya'y mamamatay. Ito ang natatandaan ko na comment ng prophet before his death. Sa kanyang paglalakbay, bago sila naglakbay sa kanyang mga preaching, I must decrease. He must increase. I may be taking out of the way. Alisin daw siya. And someone will take this ministry.
Namamaalam ang propeta. At alam niya na siya ay kukunin na. Praise God, sabi ng tao. Propeta nga talaga yan, pastor. Ito pa, sabi ko, habang siya nagdadrive, hininto niyang sasakyan at pinalipat ang mga bata doon sa kabilang sasakyan. Gusto niya siya lang ang maiwan sa sasakyan na nagdadrive. Ang sabi ng kanyang asawa, hindi ako papayag. Dapat may kasama ka. Sige na, lumipat na kayo. Hayaan nyo na ako dito sa sasakyan. Yung pala, mga kapatid, ay magkakaroon ng collision head-on. Ayaw umalis ang kanyang asawa na si Meda. At nauna sila Billy Paul sa kanilang Christmas vacation. Then, boom! Narinig nila Billy Paul yung parang crash, matagal. Wala pa ang kanyang ama. Minagaling niyang bumalik. Yan pala, meron drunkard driver na kinain yung kanilang daan. Napakabagal po magmaneo ni Barbanam. Pero kukunin na ang propeta. Tapos na ang kanyang ministry. Sakto, pastor. Naniniwala na ako dyan. Yan po bang pagka-propeta niya ay maraming mga witness na nagsasabi na siya'y propeta? Marami! Naniniwala na ako. Kasi si Muhammad, siya lang ang nagsasabing witness. Pero itong propeta, maraming eyewitnesses. Maraming sharing sa madaling salita. Ang sabi niya, ngayon na, pastor, pabautismo na ako. So, paunti-unti, di ba, may mga humahabol. Di ba, na tinatawag na last predestinated bride. At sabi niya, naintindihan ko, pastor, na yung palang nangyayari sa akin ay yung tinatawag na in the suspense between life and death. Umalis ako sa CCF, napakalaking church, napakayamang church. Ang mga membro nila, mga millionaire sila, Henry C. Umalis ako, pastor, dahil may hinahanap ako. Yun ang sabi ng kapatid. Meron akong gustong malaman at gustong masagot. At hindi nila ito masagot sa aking mga tanong doon. Tinanong ko sila, Early Soriano, hindi din ako masatisfied. Nung unang panahon pa raw yun, tinatawag na water baptism in Jesus Christ's name. Hindi siya satisfied. Bumaba ako sa building, hindi ko alam kung bakit. Basta bumaba ako at gusto kong umuwi. Pag uwi niya, nakita niya si Brother Nonoy, pumipick up. Yun, nag-sharing sila. Kaya na-meet natin yung brother. So tayo nabubuhay, mga kabatid, sa huling panahon na ang mga tinatawag na bagay-bagay na ito ay nangyayari at nagaganap ngayon sa atin. Oh, glory to Jesus. Praise be to God. Hallelujah. At sa kanyang biyaya, dumating ang super sign sa atin. Hallelujah. Ano ang super sign? Sa mundo, hindi naman super sign yan eh. Ang super sign, mga kapatid, may uniting dito sa earth. Kung paano may uniting sa heaven, uniting na mga constellation, uniting na mga heavenly bodies, para ibigay ng Diyos ang mensahe na gaganap dito sa lupa. Sa mundo, hindi nila alam. Pa-selfie-selfie lang sila doon, di ba? Picture-picture lang sila doon sa sign na yon. At kung ano-ano pang mga malisyosong mga picture ang nilalagay nila. Hindi nila naintindihan ang mga kaganapan na yon. Pero sa atin, God and man became one. It is the crowning of the bride. At ang tinatawag na pagdedeclare ng Diyos ng next event. Eh sabi ko nga doon sa Ebi, behold, be ye prepared to meet thy God. Dahil yun na po ang next event. Appearance na ng tinatawag na Orion. Orion means rapture, the brightest star. Can you say amen? The coming prince na ipinangako ng Diyos kay Abraham. According to the time of life, I will visit you. Amen. At ye shall have a son. Tawa si Sarah sa tent dahil partial pa si Sarah. Oh, I'm 65 years old. How can I have a son at this age? Abraham, tumatawa si Sarah, ngumingiti. Hindi po, Lord. Tumawa ka, Sarah. Can you say amen? Dadalaw ako sa iyo according to the time of life. Parang sa atin, mga kapatid, na promise. According to the time of life, may visitation. Can you say amen?
Yung tinatawag na visitation ng tinatawag na Son of Man. Hallelujah. Kaya may body change. Before na maganap yung appearing ng tinatawag na Son of Man, appearing ng Son, nagkaroon muna ng change. Tama, mga kapatid? Kaya bumata si Sarah, bumata si Abraham. Ang dami pong theologian hindi naniniwala. Anong bumata? Isip mo lang yan. Di ba? Hindi po naniniwala na merong miracle na naganap. Kaya na-preach ko yun, reading between the lines. Di ba? Papaano mga anak ang lola at lolo? Di ba? Isipin yon. Bumata. Nagbago ang kanilang kalagayan, mga kapatid. Pinanumbalik ng Diyos, mga kapatid, ang tinatawag na materyales ng kanilang katawan para mag-produce ng sun. May mahirap ba sa Diyos? Wala. Kaya sa rapture na ito, mga kapatid, habang ang mga signs of the time nag-unite, habang ang mga stars, ang moon, nagdi-declare ng glory, ang mga flying saucers, at kung ano-ano pang nababalita natin, supernatural, ang bride, mga kapatid, ay nag-unite together. Sila'y nag-iingay na, kagaya ng mga wild geese. Bago sila lumipad, nag-iingay na sila. Diba? Nagkukulumpulan na sila at ayaw na nila mag-iwalay. Sapagkat malapit na silang lumipad. Amen. Hallelujah. Kaya hindi po coincidence. Bakit natapat, nasa kanan ang tinatawag na Orion? Ba't hindi napunta sa kaliwa o sa baba? Nilagay siya sa kanan dahil siya ay paparating na. Diba? Paparating na siya sa eksena. Nakikita na siya, visible na sa presensya ng bride. Visible na ba ang Son of Man? Visible na ba ang rapture para sa atin? Rapture is a revelation. Kung wala kang revelation, you will miss the rapture. Can you say amen? Hallelujah. Kaya nakikita na natin sa skies, sa message, diba? Sa mga tinatawag na mga turo at mensahe, ang paparating na kaganapan. Wala nang ibang tinatawag na greatest event na darating, kundi yung nasa kanan na paparating, yung Orion. Can you say amen? Dalawang brightest star yan sa constellation. Ang isa ay yung tuban, the crook serpent, maliwanag ding bituin. Pero ang kaliwanagan niya para mandaya, mang-deceive. At isang brightest star, mga kapatid, na Orion, ang kaliwanagan niya para ilawan ang mga bride. I-guide ang mga nobya. Mga kapatid, kung walang tinatawag na bituin sa panahon ni Jesus, maliligaw ang wise men. Diba? Wala silang ibang guide para hanapin kung nasa ng Word made flesh. Sabi ng mga denominasyon, 3 hari. Wala pong 3 hari. 3 wise men. Ang ibig sabihin, stargazer, wise men, wise virgin, bride na merong oil. Can you say amen? Naalala niyo, one time pumasok sila doon sa palasyo ni Herod. Nawala eh. Nawala ang star. Kaya pagpapasok kayo sa mga lugar na mako-compromise ang message at ang faith nyo, mawawala ang starlight. Diba? May magpe-preach ba sa beer house? Wala. Sa lotohan? Wala. Sa mga madyungan, sugalan, sa mga party, anong kumukuti-kutitap doon? Strobe light yon, hindi star yon. Can you say amen? Baka kala mo, star yon. Sa lahat ng mga affair ng mundo, walang star. Kaya nang pumasok yung 3 wise men doon sa kampo ni Herod, na walang star. My Lord and my God, ligaw na kami. Simple lang, pag naliligaw ka, come out. Diba? Anong sabi ni Herod? Ituro mo rin sa amin yung word made flesh na yan. Para kami rin ay sumamba. Pero ang gusto ni Herod, hindi sumamba. Patayin. I-annihilate ang word made flesh. Diba? Puksain ang mga nagtuturo niyan. Sa huling panahon, mga kapatid, hahantingin ang Antichrist sa mga word made flesh. Mga kapatid, nadideclare na ang glory ng Diyos. Lumalaganap na ang bride. Binabrand na to, mga kapatid. Unti-unti nang naririnig sa sirkulasyon ang end time. Nalalaman na nila pag sinabing end time, si Brother Branham yan. Diba?
Naging trending na yan sa internet na maraming mga panahon. Nakilala na nila si Brother Branham. Sinisiraan nila, tinatanggap nila. Ganun po, mga kapatid, ang kaganapan. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, when I be lifted up from the earth, I will draw all men unto thee. Lifted up, mga kapatid, nang maitaas si Kristo, pinersecute si Kristo. Kapag itinaas ang message at nataas na, malaman na ng buong mundo, persecute na tayo. Kapag naganap yon, then yung coming prince ay darating. Can you say amen? Dahil hindi na mahayaan ng Diyos na lifted up na ang word, ang bride. Andi dito pa rin tayo. Hindi. Merong rapture. Amen. Kaya sinabi, rapture is a revelation. Ang tingin lang nila, bituin, ganda-ganda, ang cute-cute. Pa-picture nga. Para sa atin, yun ang tinatawag na event. Diba? Modern event. Diba? Made clear by prophecy. Kung walang prophecy, maiintindihan ba natin ang modern event? Wala, pastor. Mga bituin lang yan. Ano yun, pastor? Ang mga bride, mga kabatid, sensitive. Diba? Ang dami nagtanong kay Paul ng mga youth. Brother Paul, ano yun? Nag-post ako sa Facebook. Tiyak, marami magtatanong. Sa Facebook, sinabi ko ron yung mga meaning ng mga kaganapan. Can you say amen? At si Pastor Alan, nagtanong siya, Brad, nakita mo ba yun? Ako, yan ay para sa atin. Kasi yabang nyo naman. Yung kaganapan na yan ay para sa atin. Hindi yan para sa mundo. Yan ay para sa bride. Yan ay para gisingin ang mga nanlalamig na pananampalataya, ang mga nanlalatang paglilingkod. Pag lumalata po yung paglilingkod, mga kapatid, humihina ang testimonyo. Kaya kinakailan ang Diyos magpakita ng mga kababalaghan at palatandaan. Di ba pag lumalata, parang makina po. Pag lumalata po yung makina, parang humihingal na, ayaw nang umandar. Di ba? Kinakailangan po ang pananampalataya natin, hindi lalata. Di ba? Mananatili itong mainit hanggang sa araw ng tinatawag na Sunday. O yung time of life. Yung visitation na yun ng ating Panginoon. Ako, lumalakas mga kapatid kapag may nababalitaan akong ganyan. Dahil yan po mga kapatid ay uniting time and sign para sa akin. Sign ng ano? Ng coming ng Panginoon is at hand. Hindi tayo natutuwa, may namamatay, may napaparusahan sa mga dilubyo. Hindi po tayo natutuwa. Nahabag po tayo. Pero nakikita natin na ang propesiya ay nagkakatotoo. Na ang kapanahunan ay dumarating na madali. Can you say amen? Hallelujah. Hindi doon sa mga tinatawag na nahatulan, hindi doon sa nadjudge. Tayo'y nagagalak sapagat ang bawat salita niya ay nag-unite na. Ang mga prophecy nagka-come to pass na, nag-a-align na lahat ang mga salita niya at mga mensahe. Number 1 na kalaban ng bride ngayon ay mga grupo, ministro na dinidisalign ang salita. Dinidisalign ang fulfillment ng salita. Ay, matagal pa yan. Ay, hindi pa dadating yan. Ay, information lang yan. Walang kaugnayan sa new birth. Diba? Dinidelay nila, mga kapatid, yung panahon na mayu-unite ang lahat ng salita. Sabi ni Branham, nabubuhay tayo sa huling panahon. At sa panahong ito, mayu-unite ang lahat ng salita. Kailan mayu-unite ang lahat ng salita? Sa kapanahunan ng bride. At ang panahon na yon ay ang ating panahon. Hindi ba kayo nagagalak, mga kapatid? May palatandaan sa taas. May palatandaan sa written word sa Bible. May palatandaan sa flesh na nakikita sa ating kapanahunan. Can you say amen? Hallelujah. Na ang prayer natin, dinidinig. Diba? Ang ating mga mensahe ay nagmamaterialize na sa huling kapanahunan na to. Ano pa po ang mga darating? Wala na akong iba pang event na iniintay, kundi ang coming of the Lord. Yun na ang last. Can you say amen? So before that, sabi ni Branham, masdanin nyo ang church. I see a dreams or a vision. Nakita ko, mga kapatid, na yung tinatawag na kumpol ng pagkain, napakarami.
Pero ang mga ibon, tutuka-tuka na lang at nilalaglag pa. Nakakita na ba kayo ng ibon o manok na sawa na? Parang nilalaro na lang yung pagkain, ibibitawan. Tuka. Parang kinakaykay na lang niya. Ang propesya ni Brother Branham, ito daw ang kalagayan ng end time world. Mga tao dito sa tinatawag na nadatnan ng mensaheng ito, ay ginaganon-ganon na lang nila ang tinatawag na mensahe. Hindi daw yun dapat. Can you say amen? Dahil ang mga bride in this last days, mga kapatid, hindi nila sayangin ang bawat buti ng salita ng Diyos, kundi pagyayamanin nila ito at ipapamuhay ang bawat hibla nito. Pero yung nakikita niyang mga grupo ng mga tao, parang tutuka, ilalaglag, parang sawa na. Para mga children of Israel, naghahanap na ng ibang bagay. Puro mana na lang, mana. Wala na bang iba? Ganon ang nangyari sa huling kapanahon ng ito. Ang Laodicea, lumalampas na sa ulo niya ang mensahe. Hindi niya na nakikita yung tinatawag na kahalagahan ng mensahe para sa kanyang araw. Pero ang bride, mga kapatid, humihinto tayo dyan. Tinitignan natin ang bawat kaganapan. Super sign na pala ito. Ang nagaganap na pala sa ating kapanahonan ngayon ay super sign. Sasabi, anong super sign? Sinusubok nga kayo. Hindi pagsubok yung super sign. Ang super sign doon, sa gitna ng pagsubok, merong laman na namumuhay sa salita ng Diyos kahit na sinusubok. Merong tao, laman na nakipag-isa 100% sa lahat ng turo. Diba? Sa kabila ng tinatawag na mga kahirapan at pagsubok sa buhay. Napakahirap po makipag-isa sa salita, lalo na nililiglig ka. Can you say amen? Lalo na dumadaan ka sa pagliliglig, baka sabihin mo, Pastor, paano po ako makakasimba? Ni pamasahe po, wala. May sakit pa ang aking mga sambahayan. Grabing pagliliglig. Pero sa panahon ng tinatawag na pagliliglig at mga pagsubok na yan, merong makikipag-isang nobya kay Kristo sa kabuuan ng kanyang mga mensahe. Na hindi aalintana, mga kapatid, ang anumang hadlang para siya at ang salita ay maging isa. Can you say amen? Hindi maahadlangan. Diba? Dahil yun ay nakapropesiya na. God and man became one here. Every time na may preaching, God and man became one. Diba? Hindi lang sabay-sabay. Maaring ngayong gabi, hindi pa para sa'yo. Maaring para sa linggo, ikaw at ang salita'y magiging isa. O maaring ngayong gabi, ikaw at ang salita'y magiging isa. Yun ang super sign. Huwag ka na mag-intay pa ng iba pang super sign. Gusto ko milagro, Pastor. Sabi ko, Brad, sa lahat ng milagro na napupuspos ka at nagagala ka, meron pang mas greatest miracle na darating. Nakaganon yung brother. Alam mo kung ano yun? The highest order is the revealing of the word. Oo, Pastor. Kasi more on siya sa sign yung brother. Gusto niya, mga kapatid, na bawat may maramdaman siya, may makita siya. Sabi ko sa kanya, ito ang highest order. May bumubukas. May kaliwanagan na nabubuksan sa atin. Amen. Ang highest order is the revealing of the word. Diba? Sa bawat time, sa bawat panahon na pag-upo mo rito, may nabubuksan sa'yo. May nagaganap sa'yo na highest order. Diba? Dalang panaginip, emosyon lang yun. Diba? Ang mga tinatawag na vision, kapag hindi yun napunta sa heart, emotion lang yun. Nakakita na ba kayo ng emotional? Diba? Kami sa Pentecostal, masyado kaming emotional. Pero walang word. Diba? Parang isang tinatawag na tao, may ATM. Kaya niyang mag-withdraw ng ATM. Wala naman siyang ATM. Yung isa may ATM, wala namang laman yung ATM niya. Hindi niya naman alam mag-withdraw. Ay ang nangyari sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, may mga tao na may sign, may mga miracles, pero walang word. Diba?
Meron naman mga tao na napakaraming words sa kanyang bahay, sa internet, pero wala namang clear understanding about that word. Diba? Iyon ang problema. Ang bride in these last days, mga kapatid, nagaganap sa kanya ang uniting ng time and sign. Yung time and sign, diba? And word ay merong uniting na nagaganap sa kanyang buhay. Paano mo ba explain direct na pastor ang uniting? Kapag ang pinrits na narinig mo, sinunod mo, uniting yun. Pero pag sinabi, bukas na, pastor. May pabigat pa eh. Diba? Next meeting uli, Sunday. Pastor, next Sunday na lang. Pass muna. Walang nagaganap doon na uniting. Ang ibig sabihin ng uniting, every time na dumidinig ka sa salita, tinatanggap mo, minamanifest mo sa buhay mo, God and man became one. May uniting na nagaganap. Kasi ang uniting ay every word. Every word entitled us to the token. Kaya kung walang every word na mag-unite sa tinatawag na human o sa flesh, walang magaganap, mga kapatid, na new birth. Diba? Ang new birth, mga kapatid, ay uniting ng tinatawag na God and man sa ating buhay. Kaya yun po, mga kapatid, dineclare niya sa sky, dineclare niya ang kanyang glory. Can you say amen? Ang Pharisee, naghahanap ng sign. Diba? Naghahanap ng sign sa heaven. Naghahanap ng sign sa tinatawag na panahon na ito na ating kinabubuhay. Pero hindi nila alam na ang sign na ilagay sa side. Bakit sinadya ng Panginoon na walang masyadong sign? Tumigil na yata ang mga sign. Ang sign na binigay sa atin ay sign of Jonah the prophet. Ang sign binigay ng Diyos para sa ating kapanon ay sign ni John the Baptist. Can you say amen? Anong ibig mong sabihin, pastor, ng sign ni Jonah? Ang sign ni Jonah, mga kapatid, ay preaching ng judgment. Diba? Greater than Jonas is here. Amen. Hallelujah. Kaya mapansin po natin, hallelujah, kahatulan kung i-reject mo ang salita. Diba? Pinakamabigat na ministry ay ang pangangaral ng third pull. Madaling mangaral ng reconciliation. Napakadali po ipangaral yan. Dahil pati demonyo matutuwa. Oh, brad, nire-reconcile mo ako? Praise be to God, you are my hero. Pero i-preach mo ang preaching to the lost, ibaksak mo ang preaching to the lost. Lahat, nakaganyan sa'yo. Masama ang tingin. Bakit? Hinahatulan mo kami, brad. Mga hatol kayo talaga. Yun, kaya tinawag na yun ang greater works. Pinakamabigat na tungkulin dahil inihahatid mo sa impyerno. Yung mga tinatawag na reprobate. Tinuturo mo sa kanila, ayun, bukas. Doon kayo papasok. Can you say amen? Pinaprophesy mo sa kanila ang kanilang tinatawag na kahantungan. May scripture ba tayong ganyan, pastor? Meron. Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Ano ang nag-loose? Ang bride. Pag niloose ka na ng bride, ay kahit anong gawin mo, kahit mag-alay ka pa dito ng tinatawag na anumang peace offering, hindi natatanggapin. Pag niloose ka ng bride. Pag tinali ka naman dito ng bride, bininding ka rito ng bride, aprobado yun sa langit. Walang makapag-ihiwalay sa iyo. Can you say amen? Yun lang ang tanging scripture natin. Diba? At isa pa sa Hebrews, ang mga minsang na liwanagan. At pagkatapos na nakalasap ng mga kaloob ng Espiritu Santo at mawawalay, ay wala nang hain pang nalalabi. Hindi ako nagsabi yan. Ang Bible. Can you say amen? Ano pa isang talata, gayamat kami o isang anghel ang magturo ng iba sa amin ang naituro? Ay inyo silang itakwil. Wala na. Pag tinakwil ka na, wala na. Diba? Kaya yun ang mga mensahe na matatakwil ang isang tao
at mahihiwalay sa salita at sa presensya ng Panginoon kapag nagawa niya. Makapagsinungaling ka, makagawa ka ng mga minor thing, may forgiveness of sin pa. Can you say amen? Makagawa ka ng pagkakasala sa laman o anumang mga sticky nature na yan, meron ka pang tsansang makabalik. Pero ang magkasala, laban sa salita. Kumalaban sa tinatawag na word for today. Magkaroon ka ng reprobation sa tinatawag na mensahe ng huling kapanahonan. Wala na po. Wala nang hain pa na nalalabi. Yun ang mahirap, mga kapatid, ipangaral sa lahat. Di ba? Can you say amen? Kaya tinawag siyang third pull. Preaching to the lost. Highest order o greater works. Greater works, mga kapatid, sineseparate mo ang tinatawag na seed at ang tares sa pamamagitan ng preaching. Sineseparate mo. Can you say amen? Kasi kung mapapahalo, mga kapatid, yung tares sa seed, madadamay, mabubulok po yung bahagi ng wheat. Kaya sineseparate yan. God's word calls for a total separation from unbelief. Can you say amen? Kaya sometimes ang separation ay positioning. Naniwala po ba kayo ron? Kung walang maganap na separation, hindi ka mapoposisyon sa iyong destiny. Diba? Kung wala kang separation sa old soul, hindi ka magkakaroon ng uniting sa new soul. Kung wala kang separation sa iyong old husband or old wife, hindi mo mamimit yung destiny mo na tinatawag na original wife or original husband. Diba? It takes separation. Can you say amen? Put off the old man and put on the new man. Kaya ang role ng separation, mga kapatid, para makarating ka doon sa tinatawag na predestined ng Diyos para sa iyo. Sineparate ang old soul para ma-unite tayo sa new soul. Can you say amen? Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Tumayo po tayo at tayo mananalangin. Oh, glory to God. At nakaisang oras na ba ako? Meron na. Di ba? Okay. Meron prayer request dito. Pwede pong